Net external liability ng Pilipinas umabot na daw ng $68 billion, not peso. Ang tanong, anong epekto nito sa ating mamamayang Pilipino? Hi there, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Naku, pag-usapan po natin ano po itong tinatawag na net external liability. Ang ibig sabihin po nito, mas maraming tayong utang sa ibang bansa kesa sa asset natin kumpara sa kanila. Halimbawa, may utang tayo sa isang bansa ng $100 billion. Meron tayong asset sa kanila ng $32 billion. So, ang ibig sabihin po niyan, kapos po tayo ng $68 billion. Para mag-equal po to, dapat po kung utang natin $100 billion, dapat meron din tayong ikangay ang asset, hard asset ng $100 billion para to ay mag-match. Parang lang to sa bangko, di ba? Kung tayo po ay uutang sa bangko, kailangan meron kayong papakitang kakayanan na kaya mo magbayad sa pamamagitan ng iyong asset na lupa o say asset na business or asset ng stocks na kaya talagang bayaran. Pero ang tanong, bakit pa lumalaki po ang ating external liabilities? Number one po, dahil sa foreign borrowings. Para nga sa paggawa ng mga infrastructure, pandemic response, yung flood control. Pero alam naman po natin kung ano pong nangyayari sa mga perang inutang natin sa ibang bansa. Kaya nga yung bansang South Korea po ay tumigil na po sa pagtulong at pagpapautang po sa ating pansamantala dahil sa nangyayari po sa ating bansa. Pangalawa, ano po ang nagiging epekto nito? Humihina po ang piso. Bakit? Mas mahal na pong bayaran ng ating utang. Pangatlo, nawawala na po ang kumpiyansa ng mga ibang bansa na mamuhunan po sa ating bansa. So pang-apat, ano pong nangyari dyan? Humihina po ang ating bansa at mas marami na tayong inaangkat sa ibang bansa kaysa tayo ay nag-export. Ayon sa ulat, ito po ang pinakamataas sa lahat ng taon ng ating naranasan, which nakaka-affect po sa ating global credit standing. Ang ibig sabihin po ng global credit standing, yung kakayanan po natin na magbayad sa ating utang. So ano pong gagawin na natin mga kaipunaryo? Number one, huwag lang tayo aasa sa gobyerno. Maghanda na tayo para sa ating sarili. Pangalawa, maging wais tayo sa paggagastos. Pangatlo, mag-ipon ng pera para sa emergency fund. Pang-apat, dagdagan po natin ang ating kita. At panglima, magbawas ng luho at unting-unti na talagang magbago. Kahit may utang ang ating bansa, pwede ka pa rin umangat kung ikaw ay wais ka. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.